Ako, natatakot. Pero si Gabby, hindi naniniwala. Hindi naman daw nakikidlatan ang mga tao. Tanghali na nun, tapos ang gusto ni Lola, matulog na muna kami dahil maganda nga rin ang panahon para magpahinga. Bed weather ika nga. Habang natutulog ako, ginising ako ni Gabby. Inaaya akong maligo sa ulan. Nakita kong tulog sina Lolo at Lola. Tumanggi ako dahil baka kapag naligo kami, papaluin kami mamaya. Pero makulit talaga siya. Bago raw gumising yung dalawa, ay babalik na kami. Hindi nagtagal, pumayag na rin ako kasi naiinggit din ako sa kanya. Nung una, sa tapat lang kami ng bahay nagtatampisaw. Hanggang sa inaya niya ako sa bukid. Punta raw kami at doon kami maligo. Sumama naman ako sa kanya. Ilang sandali pa, habang nagtatampisaw kami sa ulan, biglang kumidlat ng malakas. Yun bang lumiwanag ang langit? Natakot ako, tapos inaya ko siya na sa tapat na lang kami ng bahay dahil nakakatakot na yung bagyo na may malakas na kidlat. Pero tinukso niya akong duwag. Hindi naman daw kami mamamatay kung maglalaro kami sa bukid. Nagpatuloy kaming dalawa. Nasira yung mga tanim na gulay nun dahil nga sa lakas ng bagyo. Tinangay talaga ng hangin, maging yung parang kubo na ginawa ni Lolo. Para may maisalba kami, ginawa namin ay pinagkukuha na lang namin yung mga pwede pang maulam na gulay. Sa sobrang lakas ng hangin, pati nga kami tinatangay. Ang hirap tumayo. Ang hirap din gumalaw dahil bumabaon sa putik yung paa namin. Habang ginagawa namin yon, may magsasaka na kaibigan ni Lolo ang sumuway sa amin. Pinapaalis na kami doon dahil baka matamaan kami ng kidlat. Ang lakas pa naman. Tapos madalas pa naman daw tumatama ang kidlat sa mga ganoong lugar. Last time nga raw ay may kalabaw na natamaan ng kidlat. Basta ang dami niyang panakot sa amin na sinasabi. Pero ayaw talagang makinig ng pinsan ko. Ang katwiran niya, kanina pa nga raw kumikidlat, bakit buhay pa kami? Hindi rin naman daw siya nakapula para sa kanya tumama ang kidlat. Ako, kahit natakot, tuloy pa rin ang paglalaro at pamumulot ng mga gulay. Muling kumidlat ng malakas. Napaupo ako sa sobrang gulat. Akala ko kasi tatama na sa amin. Mabuti na lang at hindi nangyari. Tapos si Gabby, sumigaw ng malakas. Yun bang tuwang-tuwa siya na may kidlat? Nakataas pa nga yung mga kamay niya at sinisigaw niyang makidlatan siya para naman daw magkaroon ng superpowers. Basta kung ano-anong pinaggagawa niya. Yun bang biro lang sa kanya ang lahat? Pinipigilan ko nga siya dahil masama yung ginagawa niya. Baka kasi magkatotoong tumama sa kanya yung kidlat. Nakakamatay pa naman yon kapag nangyari. Palagi kaming pinapagalitan ni Lola kapag may mga ganong eksena. Pero ang tigas talaga ng ulo niya, gayong mas matanda siya sa akin. Siya yung mas isip bata. Siguro, nakailang kidlat na ganun pa rin ang ginagawa niya. Hanggang sa narinig naming sumisigaw si Lola. Galit na galit. Pinapabalik na kami sa bahay. May hawak na rin siyang pamalo nun. Inaya ko na si Gabby kasi madilim na rin ang langit. Maliban sa bagyo, hapon na rin kasi. Pero ang kulit niya, ayaw niyang magpaawat. Sa kulit nga niya ay iniwan ko na siya. Pero habang naglalakad ako palayo, nakarinig na naman ako ng kidlat. Doon na nagsigawan ang mga nakakita sa amin kasi tumama yung kidlat kay Gabby. Dahil malapit ako sa kanya, natamaan din ako. Pero mas malakas ang impact ng sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nangyari dahil nabibingi ako nun. Natumba pa ako sa butikan nang madaplisan ako ng kidlat. Pagtingin ko sa paligid, tumatakbo na si Lola papunta sa amin pati yung ibang mga kapitbahay. Nakita ko na lang si Gabby na nakahiga sa putikan, naninigas yung katawan, tapos may mga pumutok ng ugat sa katawan niya. Kinuha ako ni Lola at inuwi sa bahay. Nabalitaan ko na lang na namatay si Gabby dahil sa kanya talaga tumama yung kidlat. Hindi ko na nakita yung katawan niya noon
dahil natakot ako sa itsura niya. Ako naman, may natamong pinsala pero hindi ganon kalala. Hanggang ngayon, meron pa rin akong peklat doon sa pagkakatama sa akin ng kidlat. Ang nakakatakot lang ay yung kay Gabby. Hanggang ngayon, tuwing kumukulog at kumikidlat, natatakot pa rin ako. Naaalala ko kasi yung pangyayari na yon. Kahit ilang dekada na ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ko. May mga nababalitaan akong tinatamaan ng kidlat na madalas ay sa mga bukid o kaya sa dagat. Sabi kasi nila, sa mga flat surface na ganoon madalas tumama yung kidlat. Nakakaawa lang din si Gabby kasi kung nakinig lang sana kami na huwag maligo sa ulan, hindi sana mangyayari yon. Ang bata pa naman niya. Kaso, ang kulit din kasi. Kaya kahit papaano, may parte sa akin na sinisigurin siya. Maraming salamat sa oras niyo, Boss Bob, sa pagbabasa ng kwento ko. Sana ay mailahad ninyo ito sa channel nang mapainggan ko naman. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Beverly, naatira sa Batangas. Hindi ko na maalala kung anong taon ako nagsimulang makinig sa channel nyo, pero matagal na rin po yun. Araw-araw din akong nag-aabang ng mga bago nyong kwento. Itong storyng ibabahagi ko, hindi ko sariling karanasan, kundi karanasan ng asawa ko. Isang insidente ng pinakamalupit na bagyo ang tumama sa Pinas noong 2013, yung bagyong Yolanda. Naatira kasi sa Tacloban yung asawa ko. Binata pa siya noong mga panahon na yon. Panganay siya sa magkakapatid. Tapos siya lang yung natatrabaho sa kanila dahil yung nanay nila ay namatay nung pinanganak ang bunso. Tapos yung tatay niya ay hindi na nakakalakad. 6 silang magkakapatid. May bata pa siyang kapatid na nasa 3 years old pa lang. Siya na ang sumalo sa responsibilidad sa bahay nila. Kaya kahit na anong trabaho na lang ang pinasok niya nun. Madaling araw yon ng November 8. Sa tanda niya, mga bandang alas 5. May kumatok sa bahay nila para maipatrabaho sa kanya. Nung una, ayaw pa raw niyang pumunta dahil iniisip niya yung banta ng paparating na super typhoon. Pero dahil kailangan niya ng pera na ibabayad sa kanya, ay umalis siya. Iniisip niya noon na kapag nabayaran na siya ay may maipangpapabili siya ng pagkain. Kahit isang tuka lang daw kasi sila noon, kaya wala siyang stock ng pagkain sa bahay noong mga panahon na yon. Isa rin daw yon sa kinakatakot niya dahil baka sa gutom naman sila mamatay. May mahinang pag-ulan noon pero malakas ang hangin. Yung bahay naman daw na may ipapaayos sa kanya, 5 bahay lang mula sa kanila, kaya kahit papaano maantabayanan niya ang mangyayari. May pinapaayos sa bubong yung nagpatrabaho sa kanya dahil kaunti na lang ay tatangayin na nga ng hangin yung bubungan nila. Habang ginagawa yon ng asawa ko, pansin nilang lumalala yung pasok ng bagyo. Mabilis raw masyado ang pangyayari dahil tumataas na rin ang tubig. Dahil sa estero sila nakatira, naging mas delikado ang ganap. Hindi natapos ng asawa ko yung trabaho niya dahil bumalik siya kaagad sa bahay nila. Barong-barong lang kasi yon, tapos masyadong mababa kaya madaling maabot ng baha. May mga tao na rin nagsisigawan at nagiiyakan dahil sa bilis ng pag-angat ng baha. Merong mga lumilikas, meron namang nananatili sa bahay nila. Pagdating niya sa bahay, abot hanggang dibdib na ang tubig. Yung mga kapatid niya ay nakasampa sa papag, tapos yung pangalawa, bit-bit yung bunso nila. Nagiiyakan. Hindi na alam ng asawa ko ang gagawin niya dahil wala naman silang bubong na aakyatan. Ang magiging pag-asa na lang ay ang lumikas. Pero papaano naman sila lilikas kung mataas na nga ang tubig sa labas? Malakas din ang agos. Wala silang ibang pagpipilian. Ang liliit pa ng mga kapatid niya, tapos yung tatay niya ay hindi pa makalakad. Hindi naman niya pwedeng iwan ang isa habang pasan yung isa. Litong-lito daw siya nun dahil nga sa sigawan din ang mga tao sa labas. May naririnig siyang nalulunod
at mga natabunan na mga gumuhong bahay nila. Ang ginawa niya, pinasan niya yung tatay nila, tapos yung dalawa niyang kapatid, bitbit niya. Yung 3 years old na bunso, bitbit pa rin nung pangalawa. Umabot na sa liig niya yung tubig. Dahil sa pressure ng tubig, mas lalo siyang nahirapan na maagalaw. Pagkalabas sila ng bahay, doon naman tuluyang nilamon ng baha ang bahay nila. Magulo ang paligid, nakakapit na sa kanya ang lahat. Nalulunod na yung iba niyang kapatid, lalo na yung bunso. Nakikita pa nga niya na nakakainom na sila ng tubig dahil hindi naman lahat sa kanila ay marunong lumangoy. O kaya kahit marunong lumangoy, hindi naman kakayanin ang lakas ng agos. Wala silang nakikitang kahit anong pag-asa sa paligid dahil lahat ng tao ay sumisigaw rin ng tulong. Lubog na lahat sa ganoong kabilis na oras. Habang pasan niya ang tatay niya, pabigat ng pabigat. Hanggang sa hindi nila napansin yung matigas na bagay na tumama sa kanila. Dahil doon, nabitawan niya yung tatay niya at yung iba niyang kapatid ay napabitaw na rin. Ang hawak na lang niya ay yung dalawa pang mas bata. Paglingon niya para hanapin yung mga kapatid niya, wala na siyang naabutan. Nakita niya yung pangalawa niyang kapatid na bitbit yung 3 years old na bunso, pero sabay silang lumubog. Hirap na hirap daw siyang puntahan noon yung kapatid niya dahil kapag nagpunta siya sa lugar na kinilalagyan noon, baka sabay-sabay silang malunod. Wala silang pagkakapitan. Pati yung tatay niya, hindi na niya alam kung nasaan na. Ang dami ring palutang-lutang na bangkay sa paligid nila. Sa mga sandali raw na yon, sumuko na siyang mabubuhay pa sila dahil wala namang makakasagip sa kanila ng ganoong sandali. Malakas ang ulan, malakas ang hangin, tapos mataas din ang tubig. Kung may tutulong man, baka huli na kapag nakita sila. Hindi na rin niya napigilan na maiyak noon dahil iniisip niya yung mga kapatid at tatay niya. Kahit na imposible, hiniling niya pa rin na sana buhay ang mga yon. Ilang oras din sila nakakapit sa poste. May mga dumating na nag-rescue sa kanila. Ilang beses nakiusap yung asawa ko na hanapin yung mga kapatid niya. Pero ang sabi lang sa kanya na susubukan nila, pero hindi sila basta-basta pwedeng magtagal doon. Dinala sila sa evacuation center kung saan ang dami rin mga taong naghihinagpis sa sinapit nila at sa paghahanap ng mga kaanak. Ilang tao ang nakita niyang nagmamakaawa sa mga rescuers na hanapin ang mga mahal nila sa buhay. Pero iisa lang ang sinasabi sa kanilang lahat. 3 silang magkakapatid na magkakasama. Dahil buo pa rin sa puso niya na makita ang mga kapatid niya, hinanap niya sa mga taong naroon. Pero wala siyang natagpuan. Sobrang hirap daw sa pakiramdam dahil parang ilang minuto lang naman yon. Pero bakit parang habang buhay na niyang sisisihin ang sarili niya kung bakit hindi niya nailigtas ang pamilya? Sa evacuation center na yun sila pansamantalang nagkaroon ng masisilungan. Kada may bagong darating, nakaabang silang lahat. Umaasang isa yon sa mga kaanak nila. Hanggang sa umabot kinabukasan, hindi niya nakita ni isa sa mga kapatid niyang nahiwalay sa kanya. Iyak siya ng iyak nun at nagdarasal pa rin na maging maayos ang mga kapatid niya. Umabot daw sila ng 1 linggo bago sila nakaadis para balikan yung bahay nila. Kitang-kita nila kung paanong isang saglit ganun naubos ang lahat sa kanila. Wala silang naabutan na kahit ano maliban sa takot at trauma. Hindi na raw talaga nakita yung tatay at mga kapatid niya. Ang naaalala niya lang ay mayroong mga bangkay na nakita nila pero walang maaaring pagkakakilanlan sa kanila. Kung hindi na raw nila nakikita ang kaanak nila, maaaring isa na yon sa mga namatay sa bagyong yon. Kahit daw sobrang hirap, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin. Yung mukha ng pamilya nila, sa mga alaala na lang nila makikita. Walang naiwang litrato ng mga kapatid niya kahit nga ng tatay niya. Kaya hanggang ngayon, yung mukha ng mga namatay niyang kaanak, nasa utak niya lang nakikita. May mga pagkakataon raw na parang unti-unti na niyang naaalala yung mga itsura nila. Sobrang pagsisisi niya sa sarili
Dahil kung sana raw ay sumama sila noon na pinapa-evacuate, siguro ay wala raw namatay sa kanila. Tatlo na lang silang magkakapatid na naiwan. Lahat sila bit-bit ang trauma na yon. Hanggang ngayon, kapag may bagyo, palaging aligaya yung asawa ko. Minsan nga, nawawala siya sa sarili dahil para daw bumabalik ang nakaraan kung saan sariwa sa utak niya ang nangyari sa pamilya. Ayaw niya raw na maulit yon. Kaya every time na bago bumagyo ay nakahanda kami. Buti na lang at hindi bahain sa lugar namin. Dun lang sa may labasan, sa daanan ng mga sasakyan. Sa totoo lang ay naawa ako sa asawa ko at sa mga taong nakaranas din ng ganong pangyayari. Naglalaan din kami ng araw para ipanalangin ang kaluluwa ng pamilya niya kahit na hindi niya nakita ang katawan ng mga yon sa huling pagkakataon. Alam ko na matagal nang nangyari yon, pero yung traumang bitbit niya, kailanman ay hindi yon mawawala. Iba yung pag-iingat po sa lahat, lalo na tag-ulan, tagbagyo at tagbahanan naman. Ako nga pala si Aidan. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung nakakatakot na karanasan ko nung bagyong Ondoy. Isa sa pinakamalalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas, lalo na sa mga taga Maynila. College student ako noon nung mangyari yon. Sakto pang nasa ospital yung nanay ko kasi binabantayan si tatay at ako at ang kasambahay namin ang naiwan sa bahay. Sa parte namin, hindi naman talaga ako napahamak. Pero para sa akin kasi, iyon ang pinakanakatakot na bagyo sa buong buhay ko dahil hindi lang bagyo ang kinaharap ko kundi pati yung mga pagpaparamdam. Nasa bahay lang ako noon nung lumalakas yung pag-ulan. Sa isang condo building kami nakatira. Bagong lipat lang kami noon. Palakas ang palakas yung ulan hanggang sa nawala ng kuryente. Dahil sa college student ako noon, wala akong ibang ginawa kundi mag-aral. Kaya nung nawala ng kuryente, nagpahinga na lang ako. Ang saya ko pa nga noon kasi walang pasok. Kaya makakatulog ako ng mahimbing tapos umuulan pa at malamig. Di ko alintana yung mga taong nahihirapan dahil sa patuloy na pag-ulan, pagbaha at hagupit ni Ondoy dahil nasa komportabling lugar naman ako. Natutulog ako noon nang magulat ako kasi may narinig akong paghampas sa bintana. Yung para bang kinakalampag ng kamay mula sa labas. Nung nakatingin na ako sa bintana habang nasa higaan, nakita ko na may bakat na mga kamay doon. Yung para bang may mga kamay talaga na humahampas-hampas. Nakaramdam ako ng kaba noon dahil nasa 4th floor ng building ang unit namin. Wala namang masasampahan sa labas ng bintana at wala rin kaming balcony. Nagtago na lang ako noon sa kumot at nagdasal. Sa totoo lang, hindi naman yun ang unang beses na may nagparamdam sa akin sa unit na yon. Pero pakiramdam ko, talagang malala ang kanilang magiging pagpaparamdam dahil siguro sa bagyo. Tumatawag naman yung tatay ko palagi sa akin para kumustahin ako kung ano lang nangyayari sa akin at sa bahay. Nag-aalala din siya dahil hindi naman siya makaalis ng ospital dahil sa kailangan siyang bantayan ni nanay. Sinubukan ko na lang itulog ulit yung takot na nararamdaman ko. Nakatulog na ako ulit pagkatapos kong magkape. Sa totoo lang, kabaliktaran ng epekto sa akin ng kape. Mas inaantok kasi ako kapag umiinom nun. Habang tulog, naramdaman ko na parang may umiiyak mismo sa tabi ko. Parang ang nakatapat pa yung bibig niya sa may tenga ko. Nagising ako pero hindi ako lumabas sa pagkakatago sa kumot. Andun lang ako sa loob at nagtatago na parang bata. Tapos inulit-ulit ko lang ang pagdadasal. Nung humupa na yung takot na nararamdaman ko, bigla akong ginutom kaya lumabas ako ng kwarto. Yung kasambahay kasi namin, kahit na pinaglutuan ka niya, hindi siya pumapasok sa mga kwarto namin dahil napag-usapan na kanya-kanyang linis ng personal naming mga gamit. Paglabas ko, kita ko na nag-aalala yung mukha niya at para siyang may tinatawagan na hindi sumasagot. Tinanong ko kung anong problema. Ang sabi niya, binabaha na daw kasi doon sa lugar nila. Naiwan daw yung anak niya na bata pa kasama yung lolo nito na may sakit noong mga panahon na yon. Hindi naman raw siya makapunta
kasi nga binabaha na sa labas. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko pa nga na may ibang mga nagbabangka na nang dahil sa baha. Naawa naman ako kay Ate Meli. Sobra ang pag-aalala niya sa pamilya niya. Dahil gabi na nun, nakakandila na lang kami. Doble ingat din talaga dahil baka makasunog pa kami. Ang may ilaw lang sa buong condo building ay yung mga hallways mula sa generator nila. Nakipagkwentuhan lang ako kay Ate Meli hanggang sa matapos na kaming kumain dalawa. Ang sabi niya, magsi-CR lang daw siya. Ilang minuto siyang nandoon hanggang sa may naramdaman akong naglalakad sa likod ko. Ramdam at rinig ko yung yabag ng mga paa. Medyo mabigat kasi. Akala ko si Ate Meli. Magsasalita na ako. Nang paglingon ko, wala namang ibang tao. Maya-maya pa ay lumabas na sa CR si Ate Meli. Tinanong ko kung bumalik lang ba siya sa CR. Ang sabi niya ay hindi naman raw. Natagalan siya kasi bilang tumawag yung anak niya habang nasa loob siya. Alam ko na agad noon na may nagparamdam sa akin. Buong gabi hanggang kinabukasan kasabay ng bagyo, nagtuloy-tuloy ang pagpaparamdam kaya napuno ako ng takot. Pero wala na akong nagawa dahil wala naman akong pwedeng ibang gawin noong mga oras na yon. Inisip ko na lang na may mga ibang nahihirapan pa dahil sa bagyong Ondoy. Mga binaha, nasa lanta, nilalamig, nagugutom at mga binawian ng buhay. May balita pa nga na nakalutang na yung ibang mga bangkay. Tinatawagan ko na lang si nanay at tatay, pati yung iba kong mga kaibigan para kahit papaano makamusta sila. Nung mga panahon din na yun, ang Diyos lang ang pinakakinapitan ko. Patuloy lang ako sa pagdadasal buong magdamag hanggang kinabukasan. Nagtiwala ako sa Kanya na poproteksyonan niya ako at lahat ng mga mahal ko sa buhay. Mapalad din naman ako na walang nangyaring masama sa amin. Nahirapan din talaga bumangon noon ang mga naapektuhan ng bagyong Ondoy, lalo na yung mga nawala ng tirahan, ng pagkakabuhayan at ng mga mahal nila sa buhay. At tingin ko ay mas nakakatakot yun kesa sa kahit anong pagpaparamdam. Hello po sa lahat. Ako si Nova, nakatira sa Bacolod. Kasama kong nakikinig ang buo kong pamilya sa inyo, sir. Araw-araw kaming naghihintay ng mga uploads ninyo. Sila na nga rin yung nagsabi sa akin na ibahagi ko yung karanasan namin noon. Nangyari ito taong 2017. Sa Olongapo pa kami nakatira noon. Yung kapatid kong dalawa at ako, mahilig kaming gumala-gala sa may bandang Zambales Beaches. May pinupuntahan kami doong lugar. Umabot kami ng 2 araw doon. Dapat, 1 linggo kami sa isang campsite sa Zambales. Kaso tumawag sa amin yung mga magulang namin at pinapauwi kami dahil na rin sa paparating na bagyo. Sa totoo lang, di naman din masyadong naaapektuhan ng Zambales kapag merong mga bagyo. Pero dahil nasa dagat kami, takot na takot yung mga magulang namin. Lalo pa, magbabangka pa kami ng mahigit 1 oras para maapunta sa kabilang bayan. Sinunod namin na umuwi kasi nga panay ang tawag sa amin ni nanay. Ang mangyayari nito, ako muna ang magiging driver ng sasakyan na dala namin. Tapos kapag nasa Subic na kami, yung isang kapatid ko na ang magdadrive papuntang Olongapo. Habang nasa biyahe, lumalakas na ang ulan at hangin. Nagiging traffic na rin sa ibang bayan na nadadaanan namin dahil nga sa baha. Bali wala nang sa amin ang nangyayari. Tamang sound trip, tapos yung bunso namin panay pakita ng mga pictures at videos na nakuhanan. Hanggang sa maarating kami sa bayan ng Subic. Kumain muna kami bago ako na ipagpalitan na maging driver ng kapatid ko. Maayos naman ang pagbalik namin ng biyahe. Hanggang sa mapunta kami sa Zigzag sa Calaklan. Merong malawak na sementeryo doon. Mataas din yon dahil pabundok. Madulas ang kalsada kaya dahan-dahan lang yung kapatid ko. Yun kasi ang duwag sa kalsada. Habang nagmamaneho siya, bigla siyang napahinto. Sumumusog pa nga kami sa harapan dahil sa ginawa niya.
Magagalit na sana ako sa kanya nang makita ko kung anong nangyayari sa kalsada. May landslide doon sa may sementeryo. Bumagsak sa mga sasakyan yung mga nicho at mga buto. Pati sa kotse namin, may nakaharang sa gilid naming kabaong na bukas, tapos meron pang buto sa loob. Halos manginig ako sa nakita. Ang lakas pa nga ng ulan nun, tapos nasa gilid kami ng pabangin doon sa zigzag. Hindi rin kami makalabas agad dahil nga may nakaharang sa kabilang pinto. Sa sobrang lakas ng ulan, mas naging delikado pa yung pagguho ng sementeryo. May mga sasakyan na nadaganan ng mga bato. May nakita pa nga akong motorista na kawawa dahil nadaganan siya ng isang nicho. Nagkakagulo na sa labas dahil sa agos ng tubig galing sa bundok na yon. Hindi lang basta tubig. Mayroong mga kalansay, may mga naglagas-lagas na buto, tapos lahat ng yon inaagos ng tubig sa kung saan. Hindi rin kami kaagad lumabas dahil baka toxic na yung hangin dahil ang dami talagang nagkalat na buto sa paligid, tapos mga bukas na nicho mula sa itaas ng sementeryo. Tumawag kami noon sa mga magulang namin at pinaalam yung nangyayari. Nag-alala sila. Balak sana nila kaming sunduin pero mula sa Kalaklan Gate, sarado na at walang pinapadaan. Ang lawak pala ng pinsala ng pagguho ng sementeryo. Ang daming sasakyang nadaganan. Meron pa ang jeep na nadaganan at sugatan yung mga pasahero. Hindi kami basta ma-rescue isa-isa dahil ang lakas ng ulan. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagguho ng lupa. Hirap din makadaan yung mga tutulong sa amin. Kasi nga, malaking parte ng kalsada ang apektado ng pagguho. Ilang oras din ang tinagal nun. Medyo humupa na yung lakas ng ulan, kaya kahit papaano na isa-isa kaming tulungan. Hindi pa yung doon natatapos dahil kailangan pang linisin ng kalsada bago kami makadaan. Isa sa trauma na bumabalik sa akin kapag dumadaan kami sa sementeryo na yon dahil hanggang ngayon patuloy pa rin yung ginagamit. Curious nga ako kung anong nangyari doon sa mga nagkalat na buto at mga nicho na tinangay ng tubig. Hindi ko lang sigurado kung hanggang sa ngayon ba ay gumuguho pa rin yon tuwing nagkakaroon ng bagyo. Ito lang Sir Bob ang kwento naming magkakapatid. Sana ay mabasa ninyo. Karamihan naman siguro ay alam ang tungkol sa bagyong Yolanda. Kung hindi narinig sa balita o sa mga kamag-anak ay sa social media. At malamang may kanya-kanyang karanasan sa mga naapektuhan ng bagyo. Itinuturing ko na pinakamatinding dilubyo ang Yolanda dahil ang bagyong yun ang sumira sa buhay ko at ng pamilya ko. Taga-Tacloban ako. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksakto dahil hindi rin ako komportable na magbigay ng personal na impormasyon. Tawagin nyo na lang pala akong Jen. Noong una naming nalaman na may super typhoon, hindi pa namin alam kung gaano ito kalala. Akala namin yung karaniwang bagyo lang. Di pa namin masyadong siniseryoso ng bagyo kahit na maaga pa lang ay pinapalikas na kami. Hindi pa naman kasi ganun kalakas yung ulan kaya akala namin ay okay lang, mawawala rin at baka OA lang yung mga nagbibigay ng babala sa amin. May kataasan ng bahay namin dahil abot ito hanggang 4th floor. Yung sa pinakababa, itindahan namin. Tapos pinapaupahan namin yung ibang kwarto. Kaya ang akala namin, kahit na umulan ng malakas at magkabagyo ay magiging safe kami. Bukod kasi sa may mga pagkain, pwede kaming lumikas lang paakyat ng bahay kapag bumaha na. Pero nagkamali kami. Sa lugar namin, ikatlong araw yung talagang bumuhos ng malakas yung ulan. Doon na kami medyo kinabahan, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa pagtaas ng baha. Nakikinig lang kami noon sa balita at sinabi na bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan at pag-apaw ng mga ilog, pati ang posibilidad ng pagdagsa ng lahat sa mga puok malapit sa bulkang Mayon at Bulusan. Minomonitor din daw ang banta ng storm surge sa mahigit 100 buok. Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, Kinayangan Naragay Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Atimonan.
Maaaring umabot daw sa 5 hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar sa nasabing balita. Nagulat kami at hindi namin alam na posibleng umangat ng ganung kataas yung baha dahil sa bagyo. Lumakas pa ng lumakas yung pag-ulan at unti-unti na rin tumataas yung baha sa amin. Nawalan na ng kuryente kaya sa radyo na lang kami umaasa para sa balita. Napinsala na yung mga karatig bayan namin dahil sa galit ng alon at bumagsak na nga yung mga puno, pati ilang mga buildings at kabahayan ay nasira na. Nung sa ika-4 na araw, nasa 4th floor na kami lahat. Unti na lang ay aabuti na kami ng baha. Lubog na nga yung ibang mga bahay. Yung kapitbahay namin, pinaakyat na namin kasi kawawa naman, nalubog na yung mga kwarto nila. Wala pa rin nakakalikas sa amin. Pairamdam nga namin noon, pati ang lokal na gobyerno ay hindi handa sa ganoong mga kalalang kalamidad. Naiiyak na nga kami noon sa sobrang takot. Marami na rin kaming kung ano-anong nababalitaan, tapos may nakita pa aming mga bangkay na inanod, mga nalunod na kuryente at hindi mahanap. Bukod sa pag-aalala ko noon para sa sitwasyon at sa kalagayan ng pamilya ko, may isa pa akong iniisip. Si Christine na girlfriend ko noong mga panahon na yon. Siguro ay nalubat na siya kaya hindi siya nakapag-reply sa akin nung kinamusta ko. Akala ko okay lang siya. Nung kinagabihan, nag-text sa akin yung kapatid niya na nawawala daw si Christine. Hindi nila mahanap. Nilikas daw kasi sila tapos bigla na lang daw nawala si Christine. Sinusubukan daw na mahanap o masagip pero talagang inuuna yung mga i-rescue na lulubog na yung bahay. Parang mas madilim pa sa langit yung naramdaman ko. Daig pa ng kabog ng dibdib ko yung kulog at mas malakas pa yung iyak ko noon kaysa sa ingay ng ulan at hangin. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Pinapatahan na ako noon ng mga magulang ko pero hindi ko talaga mapigilan. Sobrang mahal ko si Christine at sa mga oras na nasa panganib siya, wala akong magawa. Hindi ko siya mailigtas kasi kahit ako, kailangan din mailigtas ang sarili at ang pamilya ko noong mga panahon na yon. Malapit nang maging kritikal yung lagay namin. Sobrang na rin akong nag-aalala dahil alam ko na nasa 100 o 1,000 na nga yung mga casualties at posibleng isa na doon yung girlfriend ko. Di ko na namalayan yung mga sumunod na nangyari. Matapos kong mabalitaan na nawawala nga si Christine, naging tulala ako noon at nawala yung takot bigla sa bagyo at sa sitwasyon namin. Para bang nawalan ako ng pakialam. Lutang yung utak ko. Parang ang pati yung pag-iisip ko binaha na rin. Nailikas naman kami at walang nasugatan o namatay sa amin. Pero talagang yung puso ko, dinurog noong mga oras na yon. Kung andoon ka sa lugar kung saan in-evacuate yung mga nailigtas, baka masiraan ka rin ng ulo. Mga walang humpay sa iyakan ng mga nawalan ng bahay, kaanak at mga pangarap na pinaghirapan. Ilang araw ang nakalipas, nahanap ang bangkay ni Christine na inanod. Parang gusto ko na rin mamatay nun dahil sobrang sakit na nangyari. Hindi ako makahinga nun. Naisip ko rin na kung masakit sa akin, triple ang sakit na nararamdaman ng pamilya niya na bukod sa nasiraan ng bahay ay nawalan pa ng anak. Yung mga kapos sa buhay, back to zero talaga. Halos lahat ay ramdam na pinagbagsakan din sila ng langit at lupa. Hindi lang sa lugar namin, kundi pati sa mga sinalanta ng bagyo. Maraming mga transpo din ang naapektuhan dahil sa storm surge, kaya medyo nahirapan ang pag-aabot ng tulong sa amin. Pero dahil sa itinalaga kami bilang nasa state of calamity, bumaha din naman ang tulong kahit papaano. Hindi lang sa Pilipinas yung mga tumulong sa amin, pati maging sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi man naging ganun kadali. Unti-unti naman bumangon yung lugar namin. Pero kahit pa marami ang tumulong at kahit ilang taon pa ang lumipas mula nung makabangon kami, parang naisama na sa anod ng baha yung saya sa puso naming mga namatayan. Palaging may kirot sa tuwing maaalala namin yung mga nangyari. Natrauma na rin kami dahil sa Yolanda. Hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin si Christine. At siguro ay mamahalin ko siya hanggang sa kabilang buhay. Lagi pa rin siyang kasama ng mga dasal ko
pati na ang ibang mga namatay dahil sa bagyong Yolanda. Pasensya na po sir kung medyo madrama yung kwento ko. Sana po ay maibahagi ninyo ito sa channel. Keep safe sa lahat. Magandang araw po sa lahat, lalo sa inyo Sir Bob. Tawagin niyo na lang ako Nicole, hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ako ngayon sa Bulacan. Last year lang po akong nagsimulang nakinig sa channel nyo at simula nga nun, palagi na ako nag-aabang sa mga kwento nyo. Ito pong ibabahagi ko ay sarili kong karanasan na nangyari November ng 2020, bagyong Ulysses yun. Maraming area sa Bulacan ang dumubog sa bagyo. Bukod kasi sa lakas ng ulan, naging isa rin sa sanhi ay ang tubig mula sa dam. Bagong lipat lang kami noon sa Bulacan. January 2020 at wala rin naman talaga kaming balak na doon manirahan kung hindi lang kami inabot ng pandemic. Nang mag-anunsyo ang paparating na bagyo, marami na rin sa mga kakilala namin ang nagpasya na mag-evacuate. Pero kami ng live-in partner ko, napag-usapan namin na magstay kami sa bahay. May mga kapitbahay naman din kami na hindi umalis. Inaalala rin namin yung mga gamit. Minsan kasi kahit bumabagyo na, sinasamantala pa rin ng mga tao ang kalamidad para lang makapagnakaw. Sa pagpasok ng bagyo, hindi naman masyadong naapektuhan yung lugar namin kahit na malakas talaga ang ulan. Nagsimula lang bumaha ng buksa ng dam. Bumilis ang pagtaas ng tubig noon at pinasok ang bahay namin. Dapat hindi kami aalis, pero napilitan kaming sumama sa mga rescuers dahil meron na ring alert na mas tataas pa ang tubig. Umaga yon at wala rin naman kaming dalang kahit na anong gamit dahil nga lahat kami ay nagmamadali. Baha na rin ang loob ng bahay. Wala kaming nailigtas sa mga gamit. Ang mahalaga lang noon ay ligtas kaming naarating sa isang school kung saan nandun din yung mga lumikas dahil sa bagyo. First time kong maranasan ang ganon dahil noon naman sa lugar namin kahit anong lakas ng ulan hindi kami binabaha. May iisang classroom, 4 kaming naroon. Ako, yung partner ko at yung 2 pang nasa may edad ng babae. May mga volunteers na nagbigay sa amin ng pamalit na damit at kumot na magagamit. Sa sobrang lakas pa nga ng ulan, akala namin papasukin din yung school na yon na naging evacuation center. Takot na takot ako dahil walang iba pumapasok sa utak ko kundi baka mamatay na kami. Pati kasi yung mga tao sa labas nagsisigawan. Tapos ang dami pang mga batang nag-iiyakan. Hindi humupa yung ulan nun hanggang sa umabot na ng gabi. Hindi kami nakatulog dahil nga iniisip pa rin namin yung mga gamit namin sa bahay at kung kailan huhupa yung bagyo. Sakto namang nawala ng kuryente. Yung cellphone ng partner ko nagsilbi naming ilaw sa loob pero paubos na rin yung battery nun kaya nagtipid kami. Marami pa ring taong maingay sa labas pero yung 2 babaeng kasama namin tulog na yata. Nakaramdam na ako ng antok kaya sabi ng partner ko ay matulog na ako dahil napagod ako sa pag-aalala. Nagpahinga na rin ako. Sa kalagitnaan ng tulog, nagulat at nagising ako matapos kong maramdaman na may humawak sa paa ko. Wala akong maaninag dahil madilim nga. Kinapako pa akong may tao at may nahawakan ako pero para siyang kamay ng bata. Agad niya ring hinila yung kamay niya. Kinapako rin kung nakahiga ang partner ko pero wala siya. Nagsalita pa ako nun kasi baka andoon lang yung partner ko o kaya gising na yung 2 kasama ko. Pero nagulat din ako kasi wala sila. Ako lang yung mag-isa doon. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng umiiyak na bata. Dahil sa ingay ng ulan, medyo humahalo yung pag-iyak na mahina. Tinawag ko pa yung bata. Sabi ko na lapit siya sa akin kasi baka nawawala siya o hindi niya makita yung mama niya. Sabi ko pa sa kanya na mamaya hahanapin namin yung mama niya kapag maliwanag na. Pero hindi siya lumapit sa akin. Iyak lang siya ng iyak nun. Ang ginawa ko, nilapitan ko na lang siya doon kung saan ko narinig yung iyak.
Pero ilang sandali pa, nakarinig naman ako ng yabag na tumatakbo mula sa likuran ko. Napalingon ako pero wala akong makita. Wala pa kasing kuryente nun kaya wala akong makitang kahit sino. Hindi naman sapat yung mahinang ilaw sa labas. Nagsimula na namang may umiyak pero hindi lang isa kundi marami na. Doon na ako kinilabutan sa iyak ng iba. Malalim kasi yon tapos malamig. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at braso. Di ko alam kung dahil lang ba sa lamig ng panahon o may kakaiba sa loob ng classroom na yon. Nagsalita ulit ako. Nagtatanong kung may iba pa bang tao sa loob. Pero wala naman nagsasalita. Iyakan lang. Ilang sandali pa, may malamig na dumaan sa uluhan ko. Tapos may tubig na pumapatak sa noo ko. Akala ko nga ay may butas ang bubong, pero di na yun naulit pa. Dahil natatakot ako, bumalik na lang ako sa higaan namin kanina. Pinipilit kong matulog na lang. Baka mamaya ibabalik na yung partner ko o sino mang mga kasama ko sa loob. Muli na naman akong nakarinig ng pag-iyak, pero sa likuran ko na nanggagaling. Hindi ako gumalaw dahil iniisip ko na baka may makita ako. Mas nakakatakot pa yung iniisip ko kesa sa malalang bagyong nangyari. Sa tagal bumalik ng partner ko, naiyak na lang ako. Hanggang sa nagbalik na yung kuryente. Ilang sandali pa, dumating na rin yung partner ko. Naabutan niya akong umiiyak kaya nag-alala siya. Ang sabi niya sa akin ay gumawa lang daw siya ng pagkain at hindi na niya ako ginising para hindi maistorbo yung tulog ko. Kinuwento ko sa kanya na may mga umiiyak sa kwarto tapos may bata pang humawak sa paa ko. Kaso wala namang ibang tao maliban sa akin. Hindi rin nagtagal, bumalik yung dalawang babae. Nagtanong sila kung anong nangyari sa akin. Hindi ko na sana ikukwento pero sabi nung isang babae kung nakita ko raw ba yung batang umiiyak. Kasi nagising din daw siya nung umiyak yun sa tabi niya. Doon ko napagtanto na hindi lang pala talaga ako ang nakakita nun. Pag-alis namin sa evacuation center at umuwi na nga sa mga bahay namin, may mga kapitbahay kaming nag-uusap-usap. Nabanggit ko rin kung saang room kami nag-stay. Tapos sabi nila, mabuti raw wala doon yung mga kaluluwa na nagpaparamdam. Noon daw kasi, naging evacuation center din yon. Ang kaso lang, pati loob ng classroom, pinasok. Tapos namatay daw lahat nung nasa loob. Matagal na panahon na raw nangyari yon. Pero tuwing may bagyo, nagpaparamdam ulit yung mga namatay. Simula nun, hindi ko na yun nakalimutan. Mabuti nga ngayon at napataasan na namin yung bahay namin. Kaya tuwing nagbabagyo, nakapaghahanda talaga kami. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Salamat sa inyong oras at sana ay mai-feature sa channel. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Kit, taga Maynila. Noong bata pa ako, madalas kaming pumunta ni Mama sa Cagayan Valley para bisitahin ang lolo ko. Yung lolo ko kasi ang nangangalaga ng palayan ni Attorney Pawid. Yung bahay ng lolo ko nasa gitna mismo ng palayan at walang mga kapitbahay. Bago pa ako maipanganak, matagal nang hindi nagkita ang lolo at mama ko. Kaya naman talagang dinayo namin siya sa Cagayan Valley. Mga ilang taon na rin yung nakakaraan. 12 years old pa yata ako noon. Nakalimutan ko na yung pangalan ng bagyo. Pero sa pagkakatanda ko, isa yun sa mga pinakamalalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Nasaktuhan yun na nasa probinsya kami ni Mama. Sa barangay Bato malapit yung bahay ng lolo ko. Mga ilang araw bago humagupit yung bagyo, masaya pa kami na naglalaro at naliligo sa sapa. In-enjoy talaga namin ang buhay probinsya. Nagsimula na nung umulan hanggang sa lumakas yun ng lumakas. Kasama ko noon yung inampun ni Mama na si Kengkeng. Tanda ko noon, natutulog kaming dalawa kasi mga 8:00 na ng gabi. Sa solar panel lang nanggagaling yung kuryente
kaya isang maliit na ilaw lang ang gamit namin kapag gabi. 8:00 pa lang noon, nagising na kami ni Kengkeng dahil sa lakas ng kulog. Siyempre, bilang bata, nagsigawan kami sa takot. Pero wala kaming ideya na magiging mas malala pa pala yung mga pangyayari. Yung bahay nga pala ng lolo ko, kalahating semento, tapos manipis sa mga kawayan yung dingding. Nipagras naman yung bubong. Tanging CR lang ng bahay yung pinakakongkretong semento. Nasa kwarto lang kami ni Kengkeng, tapos si lolo, si mama at yung stepdad ko nandoon sa labas. Yung tito ko noon parang nasa palayan yata nung mga oras na yon. Tinitingnan kung anong nangyari sa mga palay kasi nga bumabagyo. Lumakas yung hangin, pati ang bagsak ng ulan. Napansin ko talaga noon yung naging seryosong ekspresyon ni na mama at lolo. Maya-maya pa, may narinig kaming malakas na kulog, tapos si na mama biglang nagpasukan sa kwarto. Ang sabi nila, tinabaan daw ng kidlat yung puno na mismong nasa tabi ng bahay ni lolo. Pinagsusuot na ako ni mama ng jacket noon kasi sobrang lamig talaga. Nakatulog ako ulit. Mga bandang 12:00 ata ng madaling araw yon. Nagising ako dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nagpanik na nga si na mama. Inaayos na nila yung mga gamit, pati flashlight. Nagulat ako kasi sobrang lakas na nung hangin na nilipad na yung pintuan namin na nakalak. Kinakabahan na kami ni Kengkeng noon. Aba syempre, ikaw ba naman na bata pa, tapos nakita mong lumipad yung pinto nyo. At unti-unti, parang bibigay na rin yung dingding. Dahil nga sa gitna ng palayan yung bahay noon, walang ibang mga bahay o maraming puno ang pwedeng humarang sa hangin. Talagang yung bahay lang. Malakas noon ang bawat paghampas ng hangin. Kung tatawag din kami ng tulong, malamang wala ring magre-rescue dahil nga malayo yung bahay ni lolo sa ibang mga bahay at sa sentro ng baryo. Uunahin nila yung mga lugar kung saan maraming tao ang pwedeng mailigtas. Noong una, kaming mga bata lang muna ang pinapasok sa CR para hindi kami sobrang matakot sa mga nangyayari at maprotektahan din kami mula sa kulog at hangin. Hanggang sa pumasok na rin sina mama sa loob ng CR. Hindi naman kalakihan yung banyo. Talagang inidoro lang at maliit na space kasi sa poso naman kami naliligo. Pero pinagkasya namin yung mga sarili namin doon. Nagkasiksikan kami sa maliit na espasyo. No choice talaga kasi hindi rin naman agad kami makakalikas dahil nga sa lakas ng bagyo. Tinakpan na lang ni mama yung inidoro at doon ako pinaupo. Magdamag kaming andoon. Ni hindi na namin nabilang yung oras dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan at yung paghampas ng hangin. Hindi na rin kami makatulog dahil rinig na rinig namin yung lakas ng hangin at kulog. Kahit anong oras ay pwede kaming liparin o di kaya'y matamaan ng kidlat. Maya't maya rin tinitingnan ni lolo kung nilipad na ba yung dingding nung kwarto pati yung bubungan. Balot kaming lahat ng pangamba. Dumating nga yung oras na umiiyak na talaga ako at pinapatahan na lang ako ni mama. Naisip ko kasi kung liliparin yung bubong at saka yung dingding, wala na kaming mapupuntahan. Hindi namin pwedeng salubungin yung bagyo kasi mga kalahating oras din kung lalakarin papunta sa baryo kung saan maraming tao. Inabot na kami ng umaga na ganun lang yung pwesto. Di na kami nakaramdam ng gutom dahil pare-parehas kaming nilalamig lang at iniisip na makasurvive doon. Nung mga oras na yon, wala na rin yung dingding ng kwarto. Nilipad na. Pero andoon pa yung bubong. Humina naman na kahit papaano yung ulan pero medyo malakas pa rin yung ambon at yung hangin. Sinamantala na namin ang pagkakataon. Pinagana na ni lolo yung rotor na gamit namin papunta sa baryo. Pagdating namin doon, nahirapan pa nga kaming maapasok agad kasi ang daming mga punong nagbagsakan. Lahat nakaharang sa daan. Hindi pa rin ako nagsasalita nun. Nakakapit lang ako kay mama kasi takot pa rin. Pakiramdam ko, kahit makarinig lang ako ng kulog, talagang tatamaan ako. Pagdating namin sa mismong baryo, kita rin namin yung mga bahay na sira-sira na.
Iilan yung nagstay sa baryo para bantayan yung mga alagang hayop sa kayong bahay. Yung iba naman, nagsilikas. Doon kami nakisilong sa bahay ng kaibigan ni Lolo. Wala pa rin kuryente noon at hindi pa rin ako makatulog. Pero unti-unti naman nang humupa ang bagyo. Hindi ko na masyadong matandaan pa yung ibang nangyari. Pero talagang pagkatapos nun, sobra na ang pagkatakot ko sa malakas na ulan.